Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alam natin na patapos na po ang Ramadan at nais ko sanang talakayin tungkol sa inyo ang batas tungkol sa Zakatul Fitr. Alam natin na ang Zakatul Fitr, mga kapatid, ay ibibigay lamang ito kapag pumasok na po ang buwan ng Ramadan. At kailangan nating malaman ang mga batas na napapaloob dito para nang sa ganun ay alam natin kung ano ang ating ibibigay, magkano ang ating ibibigay, saan natin ibibigay ang zaka na ito, kailan natin ibibigay at sino ang mga dapat nating bigyan. At marami pang napapaloob dito. At ano nga ba ang wisdom o hikmah? Kaya bakit natin ito ibibigay? Ayon sa hadith ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma qal, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-sa'imi min al-lagwi wal-rafath wa tu'matan lil-masakin. Ayon sa hadith ni Ibn Abbas, kahabagan nawa sila ng Allah, ng kanyang ama, ipinag-utos ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang pagbibigay ng zakatul fitr dahil ang zakatul fitr ay tuhratan lis-sa'imi min al-lagwi. Ito ay naglilinis at nagdadalisay sa taong nag-ayuno mula sa mga gawain o salitang hindi niya sinasadya, hindi ginusto ng kanyang puso. Yung mga salita na hindi magaganda, mga nabitiwan, mga nagawa niya na hindi naman niya sinasadya, na mga kamalian na nagawa niya sa buwan ng Ramadan, ay maglilinis para sa kanya ang zakatul fitr na ito. Minal lagwi wal rafath, at yung mga bagay na nakakahiya, yung mga salita na nabitiwan niya na nakakahiya, ay lilinisin ng zakatul fitr ang mga bagay na ito, na mga nagawa niyang kasalanan. Wa tu'matan lil masakin, at pagkain para sa mga mahihirap. Dahil alam natin na pag natapos ng Eid, natapos na ang Ramadan at tapos na tayong magsala ng Eid, kaya nga tinawag na Eid dahil pagsasaya. So kailangan nating magsaya. So paano naman magsasaya ang mahihirap kung wala silang pagkain? Kaya tayo ay magbibigay para sa kanila nang sa ganun ay maramdaman nila ang pagsasaya sa araw na ito. Ayon pa sa sinabi ng mga ulama tungkol sa bagay na ito, ang zakatul fitr, sabi ni Waqi' bin al-Jarrah rahimahullah, qal zakatul fitri li syahri Ramadan kasajadati sahwi lis-salah tajburu nuqsanus shaum kama yajburu sujud nuqsanus salah. Sabi ni Waqi' bin al-Jarrah, isa sa mga scholar natin, na ang pagbibigay ng zakatul fitr sa buwan ng Ramadan ay para lang siya, sabi niya, na dalawang sujud ng sahu. Yung sujud ng sahu sa sala, kapag ikaw ay nagkamali sa iyong sala, minsan kulang, may naiwan ka na mga obligado, ay kumbaga lilinisin niya yun at kukumplituhin niya yung sala. So ang kapalit ay dalawang sujud, para lang siyang fasting. Na kapag nagbigay ka ng zakatul fitr, kung ano man yung mga kamalian na nagawa mo, na nabitiwan mo mga salita, ay lilinisin ng zakatul fitr. So isa ito sa hikmah kung bakit magbibigay tayo ng zakatul fitr, ay maglilinis sa ating mga mali na nagawa at mga maling salita at mga nakakahiyang salita, kinadyaman natin o hindi, ay maglilinis ang zakatul fitr o dadalisayin niya ang mga bagay na iyon na parang sujud as-sahurin, ayon kay Waqi' bin al-Jarrah. At ito siyempre ay pagkain pa na ibibigay natin sa mga mahihirap. Kanino ba natin ito ibibigay? So, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, tu'matan lil masakin. Ibibigay natin sa mga mahihirap. Yung mga walang kakayahan na bumili ng kanilang pagkain, bumili ng kanilang uulamin sa pagkatapos ng Idul Fitr, ay ibibigay natin sa kanila nang sa ganun ay magiging masaya rin sila sa araw na ito.
Ngayon, pwede ba natin itong ibigay sa mga mahirap na kamag-anak o mahirap na mga tao na hindi naman Muslim? Actually, itong zakatul fitr ay hindi natin pwedeng ibigay maliban sa Muslim lamang. Kung ang kapitbahay mo ay hindi Muslim, ang kamag-anak mo ay hindi Muslim, ang magulang mo ay hindi Muslim, o mga kakilala mo ay hindi Muslim, at ngunit sila ay mahihirap, hindi pinahihintulutan na ibigay natin ito sa kanila dahil ang zakatul fitr ay para lamang ito sa mga mahihirap na mga Muslim na walang kakayahang bumili. So yan po ang una. Ngayon, ang tanong, kailan natin ito ibibigay? Kailan natin ito ibibigay? Nagkaroon ng tatlong opinyon ang ating mga ulama tungkol sa bagay na ito, kung kailan natin ito ibibigay. Ayon sa opinion ng ulama ng Hanabila at ng Malikiya, ay ibibigay ito 1 to 2 days before ang Eid al-Fitr. Ibig sabihin, isa hanggang 2 araw bago ang Eid ay pwede na tayong magbigay ng zakatul fitr. At sinabi pa nila ayon sa hadith ni Ibn Umar na pwedeng 1 to 3 days hanggang 3 araw bago ang Eidul Fitr ay pwede ka nang magbigay. Ibig sabihin, kung 3 araw mula ngayon ay mag-i-Eid na tayo, ay pwede na pong magbigay ng zakatul fitr. At yan din po ang pinili ni Sheikh bin Baz. So ito po mga kapatid ay pwede na po tayong magbigay, pero hindi pa po obligado na magbigay ng zakatul fitr sa araw na yan. Kundi pinahihintulutan na pong ilabas nyo na po ang inyong zakatul fitr 3 araw bago ang Eidul Fitr. Ayon naman sa opinion ni Shafi'i at ni Abu Hanifa, ay pwede na tayong magbigay ng zakatul fitr. Pwede na tayong magbigay ng zakatul fitr pagpasok na ng buwan ng Ramadan. Pagpasok na ng buwan ng Ramadan, dahil sinabi nila na hindi naman magiging obligado ang zakatul fitr kung hindi dahil sa Ramadan. So yan po ang pananaw at pinaka-correct at pinili ni Imam Ash-Shafi'i at ni Abu Hanifa na pagkapasok, halimbawa ngayong gabi yung Ramadan, ay ngayong gabi, yung gabi ng Ramadan, nakita ngayong gabi ang buwan ng Ramadan, bukas ay mag-ayuno na tayo, pwede na tayo magbigay ng zakatul fitr ayon kay Imam Ash-Shafi'i at kay Imam Abu Hanifa. Pwede na po tayong magbigay ng zakatul fitr. Pangatlo, ayon sa opinion ng ibang mga scholar ng mga Ahnaf at ng Shafi'iyya, ay pwede na pong magbigay ng zakatul fitr, pwede nang magbigay ng zakatul fitr 1 taon bago ang Ramadan. 1 taon bago ang Ramadan, dahil sinabi nila na pinahihintulutan ng magbigay ng zakah, katulad din ng pagbibigay ng zakah ng mga kayamanan, ay pwede nang mag-advance. Pwede na mag-advance. At actually, ginawa ito ni Ibn Abbas. Ngunit, ano ba ang pinaka-correct? Ang 1 taon bago ang Ramadan? Pagpasok mismo ng Ramadan, o 3 araw bago mag-Eid? Ang pinaka-correct at pinakamalakas ang dalil ay 2 araw, 3 araw bago ang Eid. Yan po ang pinakamaganda at pinahihintulutan na magbigay ng zakatul fitr. Si Sheikh Uthaymeen, tinanong siya kung pwede na bang magbigay ng zakatul fitr. Kasi may isang lalaki na galing siya ng Egypt, tapos dumating sa Saudi Arabia, nag-advance na siyang magbigay ng zakatul fitr, ilang araw pa ang Eid. Ibig sabihin siguro 1 linggo, 2 linggo nagbigay na siya ng zakatul fitr, at sabi ni Sheikh Uthaymeen ay hindi tinanggap ang kanyang zakatul fitr dahil hindi pa siya napasok sa araw na pinahintulutan ng magbigay ng zakatul fitr. Dahil si Ibn Umar, kung titingnan natin yung hadith, sila ay nagsimula ng magbigay ng zakatul fitr, maximum ay 3 days. Yun na yung tawag dyan. Pwede na pong magbigay doon. Pero before that, hindi na pinahintulutan, sabi ng ibang mga ulama. So yun din po ang pinakamalakas ang kanilang dalil. Ibig sabihin mga kapatid, ay pwede na tayong magbigay. So actually, 3 oras ang mga pagbibigay ng zakatul fitr. Unang oras, yung pinahihintulutan na po tayong magbigay ng zakatul fitr. Ano yun? 1 to 3 days before ang Eid. Before tayo magsala ng Eid, ay pwede na po tayong magbigay. Ibig sabihin, pagpapahintulot pa lang yan. Pangalawa, obligado na magbigay ng zakatul fitr. Paglubog ng araw, kinabukasan ay Eidul Fitr, obligado na tayo magbigay. Ibig sabihin, kanina pinahihintulutan. Ngayong paglubog ng araw, ngayong gabi, tapos bukas ay Eid na,
obligado na po magbigay ng zakatul fitr. Pumasok na po yung pagkaobliga. Ibig sabihin kapatid, kapag may namatay, bago lumubog yung araw, bago lumubog yung araw, ay hindi na obligado sa kanya magbigay ng zakatul fitr. Bakit? Hindi niya inabutan yung pagkaobliga niya, yung oras ng obligado. Ngunit kung namatay siya, pagkalubog ng araw, saka siya namatay, magbibigyan siya ng zakatul fitr. Yung tatay niya or yung anak niya ang magbibigay ng zakatul fitr para sa kanya. Bakit? Kasi inabutan na ang kanyang edad. Sa paglubog ng araw, ay umabot na ang kanyang edad sa paglubog ng araw ang kanyang kamatayan. So bibigyan siya ng zakatul fitr. At tungkol naman sa ipinanganak. Kapag siya ay ipinanganak, bago lumubog yung araw, mayroong buntis at nanganak bago lumubog yung araw, ay obligado nang magbigay ng zakatul fitr. Bago lumubog yung araw at ipinanganak siya, obligadong bigyan ng zakatul fitr yung batang yun. At ang magbibigay ang kanyang magulang. Ngunit kung ipinanganak siya after ng paglubog ng araw, ay hindi siya bibigyan ng zakatul fitr. Bakit? Hindi umabot ang kanyang edad sa Ramadan. Hindi pumabot ang kapanganakan niya sa araw ng Ramadan. Ano ang dalil? Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin ala al-'abdi وعلى الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. Ipinagutos ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang pagbibigay ng zakatul fitr mula sa malaya o kaya alipin o kaya babae man o lalaki, maliit man o bata. Ibig sabihin pati bata ay magbibigyan ng zakatul fitr yan ng kanyang magulang. At ibibigay ito mula sa mga Muslim. Ibig sabihin ang magbibigay dito ang mga Muslim lamang ang magbibigay dito at obligado para sa kanila. So, ibig sabihin kapatid, kapag mayroon kang 4 na anak, 2 asawa, tapos yung 2 magulang mo ay walang kakayahan, bibigyan mo lahat ng zakat yun. Ng zakat al-fitr. Bibigyan natin sila lahat ng zakatul fitr. At magsisimula ang oras ng pagiging obligan. Sabi ko nga kanina, ay sa paglubog mismo ng araw, obligado yun. Pangatlo na oras na pagbibigyan ng zakatul fitr ay sunnah. Sunnah magbigay ng zakatul fitr bago ang sala ng Eid. Di ba lumubog na kanina, obligado. Ngayon, pagdating na malapit ng sala ng Eid, yan po ang pinakamainam na pagbigay ng zakatul fitr pag malapit na po magsala ang mga tao sa Eidul Fitr, Salatul Eid. Kasi sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila salah. At ipinagutos ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ibigay ito bago matapos ang mga tao sa kanilang sala. So yung pinakamainam naman na oras niya. Ito ay hadis ni Bukhari. So ibig sabihin mga kapatid, mayroon kang 3 option. Saan ka magbibigay? 1 to 3 days before Eid, or sa paglubog lang ng araw, o sa oras na bago magsala ang mga tao ng Salatul Eid. At yun ang pinakamainam na oras na pagbibigay ng zakatul fitr. Pinakamainam na oras na pagbibigay ng zakatul fitr. Tungkol naman sa ikinabubuntis, kung pwede bibigyan ba ng zakatul fitr yung tinatawag natin na ikinabubuntis pa lang. Ibig sabihin yung bata ay nasa loob pala ng tiyan at namatay na. Yung mga namatay na kapatid, wala nang zakatul fitr yan. Yung matagal nang namatay, 1 month, 2 weeks namatay na, hindi na yun bibigyan ng zakatul fitr. Ngunit yung sa sinapupunan pa lang, ibig sabihin nasa tiyan pa lang ng kanyang ina, ay sunnah. Sabi ng mga ulama natin, sunnah ito na bigyan ng zakatul fitr at hindi obligado, at ginawa ito ni Uthman radhiyallahu anhu. Sunnah lamang at hindi utos. Kung gusto mong bigyan ng zakatul fitr, yung nasa tiyan ng misis mo, ay sunnah at hindi ito utos. Hindi ito utos sa atin. Ngayon, ano naman ang ibibigay natin na zakah? Ano naman yung ibibigay natin na zakatul fitr? Pera ba o bigas o tamar? Kung titingnan natin yung hadith, ang ibibigay ay bigas or tamar. Kaya nga sinabi at ayon sa karamihan sa mga ulama, ayon sa Hanabila, sa Shafi'iyya, at saka sa Malikiyya, na sinabi nila na hindi pwedeng magbigay maliban bigas or tamar.
Yun ang kanilang pananaw. Pero kay Abu Hanifa, pinahintulutan niyang magbigay ng pera. Pinahintulutan niya na ibigay ang pera. Actually, itong bagay na ito mga kapatid, kung saan yung sa tingin mo na mas mapapakinabangan ng mahirap, minsan kasi meron siyang bigas pero wala siyang pambili ng ulam. Pero kung tatanungin tayo kung saan ang pinakamainam na ibibigay na zakatul fitr ay bigas. Pinakamainam na ibibigay na zakatul fitr ay bigas. O yan po ang pinakamainam. Ngunit kung magbibigay ka ng pera, ay walang problema, pinahintulutan din yon. Yan din ang pananaw ni Imam Abu Hanifa. Dahil ang titingnan din natin dito, yung situation ng tao na ating bibigyan, baka mas kailangan ng pera kaysa sa bigas. Baka mamaya ibigay natin sa kanya bigas, tapos ibibinta rin niya, pambili niya ng bigas, ay pambili niya ng ulam. Ang zakatul fitr mga kapatid, ulitin ko, ito ay ijma. Nagkaisa lahat ng mga ulama. Sabi ni Ibn al-Mundhir na nagkaisa lahat ng mga ulama na magbigay na obligado ibigay ang zakatul fitr sa Eid. Obligado na ibigay ang zakatul fitr sa Eid. So, ibig sabihin mga kapatid, inutusan tayong lahat na magbigay ng zakatul fitr. Lahat ng buhay sa pamilya mo, basta Muslim pa sila, lahat ng may buhay sa pamilya mo ay obligadong bigyan ng zakatul fitr. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith na muttafaqun alayh, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr min Ramadan ala kulli nafsin minal muslimin. Ipinag-utos ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang pagbibigay ng zakatul fitr sa buwan ng Ramadan sa lahat ng may buhay mula sa mga Muslim. Ibig sabihin, buhay. Pagpatay na, mula sa tiyan pa lang, ay hindi yan obligadong bigyan ng zakatul fitr kasi wala na yon. At yung sa tiyan, hindi natin masisure kung buhay na lalabas yan. So, ibig sabihin, yung lahat ng buhay sa pamilya mo ay obligadong bigyan mo ng zakatul fitr. Ngayon, sino yung mga dapat mong bigyan ng zakatul fitr? Maglalabas ka ng zakatul fitr sa pamilya mo, sino? Yung anak mo, yung asawa mo, at yung magulang mo kung wala silang kakayahan na magbigay ng zakatul fitr. Magbibigay ka ng zakatul fitr para sa kanila. Ngunit yung asawa mo, kung ikaw ay magbibigyan ng zakatul fitr, ang pinakamainam na bibigyan ng zakatul fitr ay yung kamag-anak mo na mahirap. Yung kamag-anak mo na mahirap. Bakit? Dalawa kasi ang layunin na makukuha natin. Mapapalakas mo ang ugnayan mo bilang kamag-anak mo at matutulungan mo may isa sa katuparan mo pa yung zakatul fitr. Ngunit kung ibibigay mo ang zakatul fitr mo at ibibigay mo ito sa magulang mo, sabihin mo, itong zakat ko ay ibibigay ko sa aking ama para pangkain, o sa aking ina, o sa aking asawa, o sa aking anak, hindi tatanggapin yun. Bakit? Kasi ang magulang mo at ang asawa mo at ang anak mo ay obligado para sa iyo na gastusan sila. So ikaw ang magbibigay ng zakatul fitr para sa kanila at hindi mo ibibigay ang zakatul fitr sa kanila. Ngunit yung asawa mo, yung babae, kung siya ay magbibigay ng zakatul fitr para sa mister niya, ay pwede siyang magbigay ng zakatul fitr. Kung alam niya na ang kanyang asawa ay mahirap, walang kakayahan, pwede magbigay ang babae ng zakatul fitr sa kanyang mister. Kung titingnan natin mga kapatid yung hadith, ang inutusan dito bawat isa, ala kulli nafsin. Ibig sabihin bawat isa. Yung babae dapat kung may pera ka, ikaw magbibigay ng zakatul fitr sa sarili mo. Ganon din yung anak, ganon din yung tatay, yung nanay, yung lalaki. Kung titingnan natin yung hadith, ang inutusan yung sarili mo. Pero dahil sa ikaw ang gumagastos sa iyong magulang, sa iyong asawa, sa iyong anak, ikaw magbibigay ng zakatul fitr para sa kanila at ibibigay mo sa mga mahihirap na mga Muslim. Ngayon, tungkol naman sa pagkakaiba-iba ng mga opinion ng mga ulama sa ano bang mainam, bigas o pera, so ulitin ko, pinakamainam ay bigas. Ngayon, magkano naman ang ibibigay natin na zakatul fitr? Magkano? Kung titingnan natin yung hadith, hindi binanggit kung magkano. At hindi rin binanggit kung ilang kilo. Hindi binanggit kung magkano at hindi binanggit kung ilang kilo. Dahil lang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr sa'an min tamrin o sa'an min sha'ir. Ibig sabihin sa'. Pag sinabing sa', apat na, kung ano yung mailalagay sa dalawang kamay mo, apat na ganun. Apat na pagpulot ng kamay mo, kung ano yung mailalagay sa kamay mo, sa kamay ng mga taga-Madina, sa kamay ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ganun kadami. So iba't iba po yung kamay ng tao, may malaki, may maliit. At iba't iba rin po ang bigas, may malaking bigas, iba't iba ang timbang ng tamar, iba ang timbang ng bigas, iba ang timbang ng bigas ng arabo. Kaya po nagkaroon ng iba't ibang opinion ng mga ulama pagdating sa kilo. May nagsabi na 2.5 kilo, 2.3 kilo, 2.7 kilo, 3 kilos. Dahil bakit? Hindi naman binanggit ng propeta kung ilang kilo eh. Ang binanggit niya sa.
Ibig sabihin, apat na maiipon ng dalawang kamay mo, ilalagay mo sa kamay po, mapupuno, apat na ganun. So, siyempre, iba't ibang kilo. So, ang pinaka-mainam, mga kapatid, at ito rin pang pinili nila Sheikh bin Baz, ay 3 kilo. 3 kilo ang pinaka-mainam na ating ibigay. 3 kilo ng bigas at yung bigas na magandang bigas. Hindi naman yung bigas na NFA na kailangan pang sabawan, kailangan pang bilihan ng, kasi talagang dry na dry. Pero yung mga bigas na magaganda naman, kahit asin lang, ay masarap na. So, yun po yung magandang bigas. Ngayon, kung pera ang ibibigay mo, so, ikwintahin mo yung bawat kilo. Kung ang bawat kilo ay 50 pesos, 150 pesos ang ibibigay mo bawat isa. Kung ang pamilya mo ay 10 kayo sa pamilya, so 150 times 10. So, yun ang zaka na iyong ibibigay sa mga tao na tatanggap ng zaka. Pwede bang ibigay ang zakatul fitr sa ibang bansa? Dito nagkaroon din ng iba't ibang opinyon ng mga ulama. Sinabi nila na dapat ibigay sa lugar kung saan nandoon ka. Pero ang mga ulama ay nagsabi na ibibigay natin kung saan yung mga nangangailangan. Halimbawa, dito ka Saudi Arabia, mas nangangailangan sa Pilipinas. So, mas mainam na doon natin ibigay ang ating zakatul fitr kasi ang layunin dito ay tu'matan lil masakin. Ipapakain sa mga mahihirap. So, ipapadala natin sa ibang lugar para matanggap ng mga mahihirap doon. Kaysa naman doon mo ibibigay sa lugar na alam mong may kakayahan lahat. May tanong minsan, kung sakali na ako ay wala akong kakayahan na magbigay ng zakatul fitr. Ngayon, naipon sa akin yung zakatul fitr, maraming nagbigay sa akin. Bago dumating ang Idul Fitr, lumuwag na ang aking buhay, marami ang aking naipon. Ngayon, kaya ko na magbigay ng zakatul fitr. Pero nung una, bago ang Eid, wala akong kakayahan. Magbibigay ka ba ng zakatul fitr o hindi? Magbibigay ka. Bakit? Kasi maluwag ka na. Kahit napulubi ka pa before Eid, dahil sa maluwag ka na, nautusan ka pa rin na magbigay ng zakatul fitr. Kahit na natanggap mo yun at marami ka naipon, magbibigay ka pa rin. Maliban na lamang, pagdating ng Eid, ang naipon mo lang ay isa lang. Kung yung para lamang sa'yo, yun lang ang kakainin mo. So, hindi ka na inutusan na magbigay ng zakatul fitr. Bagkus, yung natanggap mo ay sa'yo na yun at hindi mo pwedeng ibigay. Bakit? Kasi ikaw naman ang mapapahamak, ikaw naman ang hindi makakakain. So, yan po mga kapatid, ang iba sa mga batas na tinalakay natin ngayon tungkol po sa pagbibigay ng zakatul fitr. Kung sakali naman na mangyari sa'yo na nasa ibang bansa ka na walang mabibigyan ng zakatul fitr dahil walang mahirap na Muslim, maghanap ka. Kung hindi, mag-utos ka sa mga tao na magbigay sila sa iyo ng zakatul fitr o ipadala mo ang pera mo sa bansa kung saan nandoon yung mga Muslim. Ngunit kung kapatid, kung ibinigay mo ang zakatul fitr mo after ng salatul Eid, hindi na ito tatanggapin. Hindi na ito tatanggapin. Kasi ipinag-utos lamang ito bago matapos ang salatul Eid. Kapag binigay mo ito after ng Eid at sinadya mo, magbalik loob ka sa Allah dahil nagkasala ka. Pero kung hindi mo sinadya at nakalimutan mo na Eid na pala, pinahintulutan pa rin sa'yo dahil hindi mo naman alam. So pwede mo pang ibigay ang zakatul fitr pagkatapos ng Eid dahil wala kang kaalaman na sa araw pala na yun ay Eid na. So walang problema sa bagay na iyan. So naway mga kapatid, nagkaroon tayo ng sapat na kaalaman tungkol po sa pagbibigay ng zakatul fitr. Hilingin natin sa Allah na paluwagin nawa sa atin ng Allah ang pagbibigay natin ng zakatul fitr at huli dito kung sakali na advance kang nagbigay. Kung sakali na advance kang nagbigay. Isang buwan pa lang yung Eid. Ngunit hindi mo naman ito ibinigay direct sa mahirap. Idinaan mo sa mga naglilikom. Idinaan mo sa mga pinagkatiwalaan ng zakatul fitr. Ibinigay mo na sa kanila. Tapos sila nang bahalang magparating doon sa mahirap. Pagdating ng Eidul Fitr ay pinahintulutan po yan. Hindi po yun maibibilang na maaga kang nagbigay dahil ibinigay mo pa lang sa mapagkatiwalaan at hindi pa naman sila ang tunay na tumanggap ng iyong zakatul fitr. Yan po ang pananaw ng ibang mga ulama natin na pinili rin po ni Sheikh bin Baz. Ibig sabihin kapatid, kapag nag-advance kang nagbigay, basta wag mo lang i-direct sa mahirap, ibigay mo sa mapagkatiwalaan na sila nang bahalang magparating doon sa mahirap ay pinahintulutan po yun. Ang hindi po pinahintulutan ay mag-advance kang magbigay at i-direct mo sa mahirap. So hanggang dito na lang po mga kapatid, naway nagkaroon tayo ng sapat na kaalaman tungkol po sa pagbibigay ng zakatul fitr sa mga batas nito.
At hanggang dito na lamang po. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.